Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ganap ng alas 5 ng hapon, araw po ng Miyerkules, Wednesday, June 10, 2026 dito po sa Pilipinas. Alas 5 na po ng hapon. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino, saan man po kayong panig ng mundo, sa ating mga mahal at ginagalang na overseas Filipino workers at yung ating mga Filipino migrants. At isa na namang talakayan ng ating pag-uusapan, ang ating pong pamagat ay Immutable 24 versus Senators Fake Win. Bago mag-react yung mga followers ng mga senador, pakinggan muna ninyo ang ating buong podcast at baka sabihin ninyo may pinapatukuyan tayong Senators Fake Win. Ito yung ating pamagat, Immutable 24 versus Senators Fake Win. Ano po yung ibig sabihin ng immutable? Immutable, ibig sabihin po sa English, absolute, unchangeable, hindi mo pwedeng baguhin. Sa Tagalog, hindi mo maaaring lusawin, hindi mo maaaring baliwalain, at lalong-lalo na, hindi mo maaaring lapastanganin. So yan po yung ibig sabihin ng Immutable 24. Hindi mo siya pwedeng baliwalain, hindi mo siya pwedeng lusawin, at hindi mo siya maaaring salaulain. Yan po yung ibig sabihin ng Immutable 24 versus Senators Fake Win. Lagyan natin ng konteksto. Ano yung Immutable 24? Hanggang ngayon, mainit na pinag-uusapan dahil nga tila meron na tayong dalawang Senado. Yung Senadong pinamumunuan ng tunay na hinalal ng mayorya ng 24, yung Immutable 24. Paliliwanag natin bakit immutable, bakit absolute, bakit hindi pwedeng babaan, bakit hindi pwedeng lusawin, hindi pwedeng salaulain, hindi pwedeng wasakin, at hindi pwedeng baliwalain ang numerong ito. Ano yung 24? 24 senators constant po yan. 24 ang ating senador. At maaari ka lamang na magkaroon ng vacancy, maaari lamang magkaroon ng bakante diyan sa 24 senador na yan sa tatlong pamamaraan. Ano-ano yung tatlong pamamaraan to create a vacancy in the Senate or in this 24 Senate slots? Unang-una, pag meron pong namatay, tanungin po ninyo ang inyong sarili, sa kasalukuyan nating Kongreso, 20th Congress, meron na bang namatay among the 24 senators? Wala. Pangalawang pagkakataon, kapag ka may nag-resign, meron na bang nag-resign? Wala. Yung mga inaakusahan nga ng mali-malitang delivery, ang kakapal talaga ng apog, ayaw mag-resign. At ngayon napapabilang pa doon sa may mga senators fake win. Ano? Yung pangatlong uri na magkakaroon ng bakante diyan sa Senado kapag ka merong sinipa, pinalayas, inexpel, tinanggal ng kapwa niya mga senador. Kagaya nung pang-aabuso sa proseso diyan sa mababang kapulungan nung tinanggal naman nila si Congressman Kiko Barsaga. Ano? Pero pag-usapan natin lahat yan, pati yung articles of impeachment. So immutable yung 24 unless meron nga pong namatay, merong nag-resign, merong nag-expel. Ngayon, pag immutable siya, hindi mo pwedeng pababain ng bilang para lamang magkaroon ka ng senators fake win. Sino yung senators fake win? Yung nag-aangkin at umaarte ngayon na siya ang presiding officer ng impeachment court. Dahil nga siya fake win, si Senator Fake Win Gatchalian. Hindi ikaw ang presiding officer na kinikilala ng totoong mayorya ng Senado. Ang totoong Senate President magpahanggang sa ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano, hindi si Senator Fake Win Gatchalian. No, hindi si Senator Fake Win Gatchalian. Bakit fake win? Hindi kasi maaari na pababain yung bilang ng 24 in the guise of. Inaabuso kasi para ipaliwanag natin muli sa inyo. Ang binabanggit nila, pinaghihiwalay nila yung election at saka quorum. Malinaw kasi sa ating saligang batas, yung Article 6,
Section 16, paragraph 1, immutable yung requirement na 24. No, pagka ikay maghahalal ng Senate President, ang denominator mo ay 24. Doon mo kukunin, yun ang basihan ng iyong pagbuo ng mayorya. 24 ang denominator, ang majority niyan ay 13. Meron yan si Senator Alan Peter Cayetano, wala niyan si Senador Sherwin Gatchalian. Kanya ang ating pamagat ngayon, immutable 24 versus Senators Fakewind Gatchalian. Yung isang senator na Fakewind, mamaya tatalakayin din natin. So kagaya po ng aking sinabi kanina, maaari lamang magkaroon ng vacancy pag may namatay na senador, merong nag-resign, merong na-expel. In the current 20th Congress sa Senate natin, walang nag-resign, walang namatay, at walang na-expel. So ang bilang niyan ay 24. Yung drama nila that they just want to carry the day-to-day business of the Senate para daw hindi maparalisa, hindi mo maaaring gamitin yon para agawin ang tunay na liderato na hinalal ng tunay na mayorya. Bakit? Paragraph 2 ho yun ng Article 6, Section 16, Paragraph 2 ho yun pagdating sa day-to-day business. Pero ang nangyari, kaya sila nagdeklara ng may quorum dahil gusto nilang agawin yung mayorya. Gusto nilang mag-upo ng kanilang Senate President. Nagtanggal sila kunwari, illegal yun. Nung Senate pro tempore, tinanggal nila, illegal yun. Bakit? Malinaw sa... Ano ho kasi ako, may tuturing akong constitutional purist. Pagdating sa Constitution, hindi po dapat po ang ating saligang batas ay non-negotiable. And for many constitutional purists like me, whether you're a lawyer, you're a jurist, you're an ordinary Filipino, pero naiintindihan, binabasa, nauunawaan, at itinataguyod ang ating saligang batas, meron pong mga constitutional purists. And I view myself as such, a constitutional purist. Hindi po tayo pwedeng pabale-balentong pagdating diyan sa usapin ng ating saligang batas. Huwag po tayong papayag na gano'n. Yan, may sagot tuloy. Si Alma Estela Sarmiento, siguro hindi nila alam ang math at ang algebra. Tama. Kaya nga hindi ba, ang sinabi ko sa inyo nung ating huling podcast, naturan nga po ni Justice Perfecto doon sa binabanggit nilang paulit-ulit yung Abelino versus Cuenco. Sabi niya, kung tayo daw lahat, kung maaari lang nating tingnan ang nangyayaring kalituhan dito sa Senado, dulot ng mga senators Fakewind, kung maaari lang natin sanang tingnan ito with the discipline and attitude of a mathematician who is tasked to provide a solution or algebraic equation, madali ang sagot. Ang 12 kailanman ay hindi magiging mayorya ng immutable 24. Immutable 24 versus Senators Fakewind. So, wala pong namatay na senador, walang nag-resign, walang na-expel. Ang meron, yung mga ikinukulong, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada. Subalit, wag nating kalilimutan, a detained senator like Senator Jinggoy Estrada, while he is still undergoing trial, hindi pa nga may mga motion pa. Na-arrange siya doon sa isang kaso, yung isang kaso niya hindi pa siya na-arrange. Ibig sabihin, hindi pa siya convicted. At hanggat hindi ka pa convicted, kahit na sinong senador, kung meron pa silang ikukulong, para lang mapababa yung bilang ng 24, yung denominator, kung sino man ang ikukulong pa nila, isusunod nila. Halimbawa kay Senator Jinggoy Estrada, hindi nila maaring ibawas sa bilang ng denominator, sa bilang ng 24, yung mga tao, senador na ikukulong nila. Ulitin ko maaari lamang magkaroon ng permanent vacancy in the Senate kapag kami namatay, may nag-resign, may na-expel. Pero kung meron kang ikukulong, kagaya ng nakulong na detained Senator Jinggoy Estrada, yung constitutional requirement ng majority
na nakasaad sa ating saligang batas ay majority pa rin ng 24. Hindi mo pwedeng ibawas yung ikinulong mo at ikukulong mo pa doon sa denominator na 24. Malinaw po iyan, hindi pwedeng paglaruan yan. Sapagkat po ang isang detained senator, yung nakakulong na senador, yung mga detained senators, kung madadagdagan pa, they do not lose their seat. Hindi nawawala ang kanilang pagiging senador kahit pa sila ay nakadetine. Dahil sa kasong plunder or malversation, they remain to be a duly elected members of the Senate of the Philippines. Klaro po iyan para po to disabuse the minds of those who were convinced by the false argument peddled by those who are forcing yung maupong patuloy itong mga senators fake win. Hindi po iyan. Bakit po ganun ang ating pananaw? Hindi po sila natatanggal bilang senador. Hindi naman sila namatay eh. Hindi naman sila nag-resign. Hindi naman sila na-expel. At higit sa lahat, hindi pa sila convicted. No, malinaw yan. Malinaw yan. Malinaw sa ating saligang batas. Ano na po ito? Interplay of different articles and different provisions of the Constitution. Ang malinaw dyan, yung Article 6, Section 16, Paragraph 1. Solido po yan. Absolute po yan. Ang total number of Senate members ay 24. Hindi mo pwedeng ibaba. Ngayon, yung isang detained senator, hindi naman po siya hindi na miyembro ng Senado. Duly elected member pa rin po siya ng Senado. Bakit? Papasok po yung Article 3, Section 14, Paragraph 2. Ano po yung sinasabi ng Article 3, Section 14, Paragraph 2? Di ba? In all criminal proceedings, sa lahat ng kasong kriminal, the accused, yung akusado, shall be presumed innocent until the contrary is proved. Malinaw po yan ha. Article 3, Section 14, Paragraph 2. In all criminal proceedings, yung akusado ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ng hukuman na siya ay nagkasala. Malinaw yan. So hanggat meron pang presumption of innocence, miyembro pa rin, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada, miyembro pa rin siya, duly elected member pa rin siya ng Senado. Kaya hindi siya maaaring ibaba o ibawas sa 24. Immutable nga eh. Ulitin ko ha, immutable, absolute yung 24 denominator. Hindi mo pwedeng baliwalain, hindi mo pwedeng lusawin, at lalong higit sa lahat, hindi mo maaaring salaulain. Yung 24 yan, constant po yan. Bakit mahalaga na constant yan 24 na yan? Bakit mahalaga na yan ay immutable? No? Naman itong si Fede La Paz. Hindi, baka naman. Fede La Paz, attorney, wala. Binasura na sa Supreme Court ngayon. Ang binasura ay yung petisyon ng isang tao na sinabi ng korte na wala ka namang personalidad. Mag-file ng petisyon dyan. Dahil hindi ka naman kasali dyan, hindi ka naman senador. Wala ka namang pagkakalugi dyan, wala ka namang pagkakatalo dyan, wala ka namang interest dyan. Kaya ibinasura yung petisyon na ideklarang legitimate yung 12 at yung 12 yan may quorum. Hindi pa nadidesisyonan De La Paz yung substansya ng petisyon na yan. Na-dismiss lang sapagkat yung final nitong tayang ay wala po siyang legal standing. So hindi pa resolve yan dahil nga 2 grupo lang naman ang dapat maghain ng petisyon sa Korte Suprema patungkol sa usaping ito. Unang-una, yung miyembro ng tunay na mayorya, yung grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, or yung nagpipilit maging bagong mayorya, yung Senator's Fake Win, si Senator Fake Win Gatchalian na umaasta ngayong presiding officer ng impeachment court. Hindi maaari. Nagkakaroon tuloy ng kalituhan ang mga empleyado ng Senado. Maawa naman kayo. Ang kailangan lang solusyon ni Senator Fake Win Gatchalian,
manungkit ka pa ng isa. Di may 13 ka na, o di tapos na, subalit, para po paglilinaw, itong ating immutable 24 versus Senators fake win. Ngayon po ito, ngayong araw na ito, July 10, nagsimula po tayo 5 p.m., 12 pa rin po yung grupo ni Senator Sherwin Gatchalian. And again, if Sherwin Gatchalian, Senator Win, kung gusto mo, if you want to win the Senate presidency, you must anchor your victory according to the constitutional provisions. Walang shortcut. Di ba? So, dalawang grupo lang. Yung grupo ni Senate President kasalukuyan, Alan Peter Cayetano, ang maaring maghatid ng petisyon sa Korte Suprema, o yung grupo ni Senator Fake Win Gatchalian. Dahil inaangkin niya na siya ang presiding officer ng impeachment at siya raw ang kasalukuyang Senate President pro tempore. So, yun dapat siya ang maglagay ng petisyon diyan sa Korte Suprema. Hindi ko sino-sino. Huwag na kayong gumamit ng PON. Siyempre, yung grupo nung kasalukuyang mayorya, yung grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit naman sila magpepetisyon? Siya yung talagang may majority. Ang dapat mag-present ng challenge diyan ay yung grupo ni Senator Fake Win Gatchalian para hindi ka na nababansagang fake win. Tuhanin mo yung tagumpay mo. Isang senador na lang ang kailangan mo. Naglabas ka ng picture, I don't know if it's updated or real time, kahapon, kasama mo yung isa pang senador at lumakas yung ugong, bulong-bulungan, nasasama na sa inyo. If that is the case, ulitin ko, walang problema. Pag nakuha mo yung 13, walang sino man ang pwedeng mag-question sa'yo na ikaw ang Senate President pagka meron ka 13. Pero hanggat wala, huwag kang umasta na ikaw ay yung presiding officer of the impeachment court. Hindi biro yan. Hindi biro-biro yung ginagawa mo, and you could be made liable for usurpation of authority. But again, depende yan sa grupo nung kasalukuyang mayorya. So, bakit mahalaga na immutable yung 24? Mahalaga na immutable yung 24 para po magkaroon tayo nung tinatawag na institutional preservation. We have to preserve the Senate bilang co-equal branch of the government. May executive ka, may legislative ka, the lower house and the upper house, and the judiciary. And again, as a constitutional purist, I'm referring to myself pagdating dito sa usaping constitutional provisions, non-dilutable, hindi pwedeng lusawin, non-adjustable, at non-negotiable ang mga sagradong probisyon ng ating saligang batas. Bakit? Yung mga probisyong kagaya ng ating pinag-uusapan ngayon, ilan ba talaga ang denominator? 24 po talaga yan. Bali-baliktarin mo man ang basa mo dyan, itaktak mo man yung kopya mo ng saligang batas, yan ay nagsisilbing constitutional firewall. Ano yung constitutional firewall? Constitutional firewall para hindi abusuhin ng executive department ang legislative department. Constitutional firewall para hindi tayo magkaroon ng hindi balancing tatlong branches of government. You cannot have a Philippine Senate na tila kinapon ng executive, and you cannot afford to have a very, very, very powerful executive department. Mauuwi tayo sa dictatorship, whether we admit of it or not. Pagka sobrang lakas ng executive at bumigay na, nalusaw na ang ating Senado, mauuwi tayo sa dictatorship. Hindi ho dapat maganap ito dahil pag nangyari na sumuko ang ating Senado, we are going to have a Senate block that is weaponized. Senate block that is weaponized. Kawawa tayo pag hinayaan natin ang ganitong pagtrato sa ating saligang batas. Ano? And the reason bakit tayo bumoboto ng senador at large, di ba hindi naman distrituhan ang botohan ng senador? Hindi naman na distrituhan eh.
Hindi naman, kundi pangkalahatan. Pangkalahatan ang pagboto ng ating mga senador. We elect our senators at large. We elect them at large by the entire nation. Bakit? Bakit at large ang pagboboto sa ating mga senador? Para nang sa ganoon magkaroon tayo ng mas malawak na pambansang pananaw. Hindi yung parokyal, hindi yung city ko lang, hindi yung mga munisipyong sakop ko lang, hindi yung distrito ko lang, hindi yung mga barangay na nasasakupan lang ng distrito ko. Typical of the views of the members of the House of Representatives. Palagian yan. District. Bakit? Di mo rin sila masisisi. Sapagkat ang base ng kanilang constituencies ay yung kanilang distrito. Siyempre, they will have to attend to the needs, to the requests, yung mga hinaing ng kanilang mga leaders. Sa barangay, sa purok, yung mga barangay kapitan nila, mga konseho ng barangay, yung kanilang mga municipal mayor, kung may city mayor man diyang nasasakupan o may governor. Subalit, iba na ho pagdating sa Senado. Sa Senado, ang pinag-uusapan po dyan, we elect at large yung ating mga senador. Di ba? Pangkalatan yung ating pagpili sa kanila ng 12 para nga makasiguro tayo na mayroong mas malalim, mas malawak, at mas mature na national perspective o pananaw, pambansang pananaw. Mas malawak. Di ba? Mas malalim. Hindi kasi pwedeng tayo lang, hindi pwedeng sila lang, hindi pwedeng kanya-kanya lang. Kaya iyan ang composition ng Senado. Again, yung 24, yung bilang ng senador para yung paggamit sa 24 bilang denominator that is immutable. Hindi mo maaaring lusawin yan. If we are to preserve our institution such as the Senate of the Philippines. Mahalaga na hindi tayo magpapabudol na pwedeng babaan yung denominator ng 24. Bakit? Pag hinayaan natin yan, dadahan-dahanin tayo. Pag tinanggap ninyo yung mali nilang pananaw, kasi pinipilit nila pa rin yung paggamit sa Abelino versus Cuenco, na diskurso na po yan pero diinan pa natin ng kaunti.